Okay po. Muli po no, magandang gabi sa lahat. At mula po sa mga kababayan natin at mga viewers sa buong Pilipinas po at sa buong mundo. Magandang gabi. At sa ano naman po natin no, sa mga viewers natin sa Luzon at sa viewers po at kababayan naman natin sa Visayas at sa Mindanao. Maayong gabi sa inyong tanan. At once again po, this is John Pizania reporting from Taguig. At welcome na naman po no sa panibagong live streaming natin of Sandigan News. Nothing but the truth. Dito po kami sa Sandigan News alam niyo naman na nagagala kaming ibahagi sa inyo ang mga napakainit na balita at kami po dito ayaw na ayaw namin ng fake news ano kasi hindi po talaga ito nakakatulong at syempre misleading kumbaga. Anyway, ngayon po May 12, 2020. Araw naman po ng Martes. Tuesday na po mga kababayan. Sobrang bilis. At kamusta po? Ano? Malamang kayo na nakapag-prepare na ng dinner. At handa na pong tumutok dito sa mga may init na mga balita. Anyway, day 59 na po tayo ng ECQ, ng Enhanced Community Quarantine. At kanina nga po ay naihayag na may extend po yung ECQ natin sa mga ibang lugar at sa iba naman po GCQ at sa iba naman po maluwag-luwag na ng kaunti. I-discuss po natin yan mamaya. At anyway, kami po dito sa Sandigan News nakiisa sa ating pamahalaan na malabanan itong COVID-19 natin na kinakaharap. At nais din po namin siguraduhin sa inyo na updated kayo sa mga maiinit na mga balita. Ito po no, yung mga natin, yung mga i-discuss natin ngayong gabi. Ang mga new cases, new recoveries at new deaths po ng COVID-19. Patuloy pa rin po talagang tumataas ang mga numero, no? Kaya mga kababayan, ingat pa rin po. At ang susunod ay ang Metro Manila, Laguna at ang Cebu City under modified ECQ. At ito po i-discuss natin, no? Pati yung mga areas din po na naka-GCQ tsaka yung medyo light lang na areas sasama din po natin. At ang susunod naman po DSWD DILG agree to move SAP aid distribution for the third time. Kung maalala po ninyo no, nag-extend na tayo. So ngayon, in-extend po ulit. Sana ito na po yung pinaka-last no, para makatanggap na po ng cash aids yung mga kababayan natin. At ito po ang susunod, more testing facilities, swabbing centers to open. At ang susunod naman, bandang dito naman po tayo sa Makati. Each Makati resident to receive 5,000 pesos. At next, pag-uusapan din po natin dito yung pag-resume ng LTO offices natin, yung sa mga areas po na under GCQ. At ang susunod naman po, 183 barangay officials iimbestigahan ng DILG. Regarding po yan dito sa sa SAP distribution natin. At ito po, isa pa ring mainit na balita. Teacher, inaresto na nag-offer ng 50 million pesos na pabuya para po sa ulo ni Duterte. Grabe po, no? Wala nang masyadong maisip itong teacher. Pero tingnan po natin ang kwento.
At ang pinakahuli, Quezon City Frisco Market put on lockdown. Okay, start na po tayo. Dito tayo ngayon sa COVID-19. Ito po, sobrang fresh na fresh as of 4 p.m. Ang Department of Health po natin, nag-report sila ng 264 new cases. At meron naman pong 107 na new recoveries. At ang number of deaths naman po natin, yung bago, ay 25 naman. At yung total number of cases natin po dito sa Pilipinas ay umabot na po ng 11,350. At ang total number of recoveries naman ho ay umabot na ng 2,106. Sorry po, ulitin ko Ang total number of recoveries ay 2,106. At ang total number of deaths naman po natin ay umabot na po ng 751. Ang mga new cases naman po, dito sa NCR, patuloy pong tumataas ang numero. Ang 63% po ay sa NCR, 165 new cases ho. At ang Region 7 naman natin na merong 28%, meron silang 74 new cases. At ang 9% naman po na natitira, o yung 25 new cases, sa iba't ibang lugar naman na po. At dito ho kami sa sa Sandigan News, hindi po kami magsasawang magpaalala sa inyo na doble, triple ingat po. At yung mga guidelines po, sundin natin. Yung magsuot ng face mask, social distancing, at yung pong mag-boost ng immune system. At kung iisipin nyo, gaano katagal na tayong lumalaban o nilalabanan itong kinakaharap natin na krisis. At konting dasal lang po, mga kababayan, at malalampasan din po natin ito. Okay, ito naman pong susunod. Ang i-discuss naman ho natin Metro Manila. Metro Manila, Laguna, and Cebu City will be under modified ECQ. Kagabi po, pinakahihintay natin yung balitang ito. Pero na move ito kaninang umaga. Tapos in-explain po ito kaninang mga lunchtime ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Nag-announce po siya kanina ito po, under modified ECQ, limited movement of people is allowed for essential services and work. Tapos limited of manufacturing and processing plants. 50% workforce po ang pwede lang dito. And also, there will be limited transportation for essential goods and services. Ito po, itong 3 areas na to, yung Metro Manila, yung Laguna, at ang Cebu City. Pag kinumbay niyo po yung population nito, nasa around 16 million po, So talagang kailangan na mag-ingat pa rin tayo. Hindi natin pwedeng isipin na lang na okay, malapit na to mag-back to normal. So ingat pa rin po. Anyway, ito pong extension na ito, this is the third extension and revision in the scope of ECQ since it was declared nung March 17 po. So ito naman po, isusunod din natin yung yung mga following areas na moderate yung risk o yung tinatawag nilang general community quarantine. Dito po sa Region 2, Region 3, Region 4A, except for Laguna.
at ang CAR, at ang Region 7, except naman po sa Cebu City. At yung Region 9, Region 10, at Region 13 po. So, ang susunod naman po, yung mga areas naman, yung low risk areas. Ito po will no longer be placed under the community quarantine. Hindi po ibig sabihin na pag wala ng community quarantine back to normal na mga kababayan. Pinapaalala pa rin po namin sa inyo na patuloy pa rin po tayo mag-ingat. Kasi po, 'di ba, kung matatandaan ninyo iniiwasan po natin dito yung second wave. Dahil ito po yung mas grabe pa ito dun sa unang-una. Anyway, ito po yung mga listahan ng areas. Yung Region 1 po natin, yung Ilocos Region. Dito po, ang kasama ay ang Ilocos Norte, La Union, Pangasinan, Dagupan. At ang Region 4B naman po natin, yung Mimaropa. At ang susunod naman po, yung Region 5, yung Bicol Region po. Andyan po ang Albay at ang Legazpi City natin. At ang susunod naman ho dito yung Region 6, yung Western Visayas naman. At ang Region 8, yung Eastern Visayas. At ang Region 10 naman po natin, yung Northern Mindanao. At ang Region 12, yung Soc-Sargen. At ang yung BARMM, yung Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayun po. Kaya mga kababayan, uulitin ko lang ho. Hindi dahil na ibaba na sa GCQ o tinanggal na ang quarantine sa ibang lugar sa atin, pwede na tayong makampante. At tandaan po natin na patuloy pong hinahanapan pa rin ng lunas o ng vaccine itong virus na ito. Ito pong COVID-19. Nakikita nyo naman po sa mga balita na madami pa rin ang kaso ng COVID-19 araw-araw. Kaya hangad po namin dito sa Sandigan News na mabawasan po ang kaso ng positibo sa COVID-19 sa mga susunod na araw, susunod na linggo at sa mga susunod na buwan pa. Ito hong susunod naman nating balita. Ang DSWD, DILG, agree to move for the third time yung SAP 8 distribution po natin, yung deadline nun. Kung matatandaan po natin, na nakailang move na ng deadline. At sana po matapos na talaga hanggang bukas. Ito po ang DSWD Regional Director na si Mr. Vicente Gregorio Tomas said ang deadline po in-extend hanggang May 13. Nakakasabi ko alam po bukas na po 'yun, para po doon sa mga LGUs, yung mga local government units natin na not being able to meet the deadline nung May 10, binigyan pa rin po sila ng tsansa na makumpleto ng 100% yung implementation ng SAP distribution para makapag-proceed na sila dun sa liquidation process. So, based po dito sa latest na SAP monitoring natin, SAP monitoring data. Ayon po kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, sabi po niya na 1,008 na LGUs po out of 1,634 have completed their SAP distribution. So, kung titingnan niyo po, kung medyo marami-rami pa rin, pero
pipilitin po nilang matapos yan sa tinataktang deadline. At ito po, ang sabi rin po niya na all LGUs that have completed their payouts are encouraged to submit their liquidation reports so DSWD can start conducting post-payout validation. At kung matatandaan po natin, na ibinalita po namin dito na i-release lamang yung second tranche ng cash aid kung makukumpleto na yung pamimigay nung financial assistance dito po sa 18 million na sa beneficiaries natin. Kaya naman sure po ako na nagdo-double time na yung mga LGUs natin, yung mga local government units natin para matapos po ito. Dito naman po ang susunod naman na balita. More testing centers po, yung mga swabbing centers natin. Marami na pong bubuksan. At kamakailan lamang ay ibinalita po namin sa inyo na ginagawa na ng ating gobyerno sa tulong ng Philippine Red Cross upang magkaroon ng mas maraming testing areas po, yung mga facilities natin, swabbing facilities, para din madagdagan po yung kapasidad na maisagawa ang pag-test ng COVID-19. At according to Chairman Senator Richard Gordon, if Olonga po and Subic testing centers open, we will be sending some of the samples in Manila so that we can also alleviate Manila's condition. Dagdag pa po niya, kung magbubukas po ang mga testing centers na ito, kakayanin magsagawa ng mga 12 to 15,000 po na testing per day. At tinatarget din po ng Red Cross na magbukas ng testing areas sa labas ng Luzon. At kabilang dito, ang Cebu po, yung area natin sa Cebu City, kung saan na maraming positibo po ng COVID-19. At kasama rin po dito yung sa Zamboanga at sa Cagayan de Oro. Layunin po ng ating gobyerno at ng Red Cross na makapagsagawa ng 30,000 testing per day bago po matapos yung buwan ng Mayo. Alam niyo po, malaking tulong talaga ito sa ating mga kababayan, Sana po patuloy pa rin talaga na magbukas ang maraming facilities natin, kasi ito po yung kinakailangan natin para malaman kung sino talaga ho yung merong positibo o may negatibo na related po dito sa COVID-19. At yun po. Ang susunod naman na mainit na balita, each Makati resident to receive 5,000 cash aid. Ito po, per Makati City Mayor Abby Binay, nag-announce po siya ng each resident of the city would receive cash assistance worth 5,000 pesos. Ito po ay parte ng economic relief program ng Makati City. At ito po, sinabi pa rin ni Mayor Abby Binay, mahirap o mayaman, nakatanggap man ng SAP o hindi, kahit saang sektor man, mabibigyan po kayo ng ayuda. Ito po ang sinasabi natin na ang makatulong 5,000 pesos for 500,000. Ito po, hindi po ito bawat tahanan, bawat tao po ito. At ang makakatanggap po dito ay 18 years old pataas. At may mga kanya-kanyang requirements din po dito, Hindi lang po basta pwede kayong pupunta doon na sabihin,
botante lang ako o basta ganun o taga Makati ako. Meron po dapat kayong Makati Zen card, yellow card, at botante ng Makati, yung voters ID po natin. Makati Zen Economic Relief Program. Ito po yung yung city government na po ito, nag-allot sila ng 2.7 billion to provide cash assistance. At malaking tulong po ito para sa mga kababayan natin dyan sa Makati, ano? At ito naman po, for those who don't have Makati Zen card, pwede po silang mag-apply online or mag-submit po ng application form sa barangay personnel. Punta lang po kayo sa malapit na barangay po ninyo, no? At mag-a-assist po ang mga kasamahan po natin dyan. Ito, cash aid will be sent to the residents' Makati Zen e-wallet account. If the resident does not have this, the government will create GCash account for the resident based on the information written in his or her application form. Ayan po inuulit natin. Sa e-wallet account po ninyo ito. At siguraduhin lang po ninyo na tama yung mga information na ibibigay ninyo na isusulat ninyo doon para hindi po tayo magkakalito-lito. At ito po, ang mga residente naman pwede na nilang simulan kunin ng 5,000 on or before May 15. Kung meron na po kayong Makati Zen card at kung nakapag-submit na kayo ng application. Ito rin po, ang sabi rin dito, no, na ito pong 5,000 na nasa e-wallet natin, valid lang po ito ng 30 days. So para po sa mga sa mga kababayan natin diyan sa Makati, sikasuhin na natin po ito dahil malaking tulong ito dahil karamihan po sa atin nawala ng trabaho at no work no pay at yung iba mga nabawasan na ng leave credits. So kaya malaking dagdag na ito sa ating pang-araw-araw na gastusin. At ang susunod man po, no, lipat naman tayo dito sa advisory ng LTO. Resumption of work operations of its offices located at areas na under GCQ. Magsisimula po ito bukas na ng May 13, 2020. At ito po, no, ang LTO natin encourages yung mga kliyente to follow health and safety protocols na ini-enforce po doon sa kani-kanilang mga opisina. At basic lang po ito, no? Paulit-ulit din po namin itong sinasabi dito po sa Sandigan News na magsuot po tayo ng face masks. At patuloy pa rin po nating i-observe ang social distancing o ang physical distancing. At ang mga ang mga kliyente na below 21 years old, hindi po kayo pwede. Pati rin po yung mga senior natin, mga senior citizens, yung mga 60 years of age and above. At especially po yung mga pregnant women. Hindi pa po tayo pwedeng pumunta ng LTO office. Maaari lang po tayong mag-renew ng lisensya natin kung naabutan man tayo, no, nung sa ECQ pag talagang na-lift na po yung community quarantine. Ito po ang susunod naman na balita. Ang 183 na barangay captains iimbestigahan ng DILG yung regarding po dito sa SAP distribution natin, yung cash assistance. Bumuhos po ang reklamo simula ng inanunsyo ng ating Pangulo
na makakatanggap ng 30,000 pesos na pabuya kung sino po man ang magsusumbong na nakungurakot ng SAP distribution ang mga local officials. So, ano po, no? Dalawa po sa mga lokal na opisyal ang naaresto ng PNP. At isa po dito ay si Barangay Councilor Danilo Flores ng Hagonoy, Bulacan. At ang isa naman po ang inaresto na sa ano po, no, sa Isabela naman, si Barangay Captain Maria Luz Ferrer. Ang dahilan naman po nung kay Councilor Danilo Flores, binabawasan daw po niya yung cash assistance. At ang dahilan naman nung kay Barangay Captain Maria Luz Ferrer ng Isabela, Negros Occidental, namimiki naman po siya ng mga listahan ng SAP beneficiaries. At grabe po, no? Hindi natin lubos maintindihan kung bakit ho nagagawa ng mga iba sa ating kababayan yung mga ganun pong gawain, yung mga manloko na despite po dito sa pinagdaraanan nating krisis. Ipagdasal na lang po din natin sila at sana po wala na hong gumawa ng ganong kasamaan dito po sa kapwa nating mga kababayan. At ang susunod naman po, no, itong balita. Ang NBI naman inaresto itong teacher na nag-offer ng 50 million pesos on Duterte's head. At ang NBI arrested the teacher in Pangasinan who posted doon po sa Twitter niyo, sa Twitter account, nag-offer ng 50 million reward to anyone who would kill President Duterte. At ayon po, no, ayon sa 25-year-old teacher, sabi po niya, nagsosorry po ako kay President Rodrigo Duterte. Hindi ko po intensyon yun. Yung tweet na yun, kumbaga, sa loobin ko lang, kaso walang pumapansin, kaya nagawa ko yun. Konting ano lang po, no? Konting paalala lang po mga kababayan. Hindi ho pwedeng biro-biro yung mga ganun. At syempre, talagang aarestuhin po kayo. At ang tinitira nyo dito yung presidente na natin, presidente ng Pilipinas. So, good luck po sa inyo, sir. At ito po, ang pinakahuling balita naman po natin. At dito naman po balik tayo sa Quezon City. Ang Frisco Market, naka-lockdown po sila after po na may magpositibo na fish vendor. Nagpositibo po ng COVID-19 itong fish vendor po natin doon, ano? Lockdown was supposed to end on May 15, pero po na-extend ito due dun po sa panibagong development na yun. At ang pagkakaalam dito, ang fish vendor na po ito, also personnel of National Center of Mental Health. Ang officials naman po, no, from Barangay Damayan, kung saan po na ang location ng market, Frisco will be opened on Wednesday after pong ma-disinfect yung buong market na yun. At ito po, no, ang mapiplace po na extreme ECQ ang Barangay Damayan, Mariblo, Paraiso at Del Monte from May 13 to May 15. At kung pagkakaalam po natin, no, ang Quezon City sa may matataas po na cases talaga ng COVID-19. Kaya once again po, no, ingat mga kababayan. Kung kinakailangan po talagang magpunta sa palengke, sa market o sa mga supermarkets para bumili po ng pagkain,
siguraduhin po natin na sundin pa rin po yung mga guidelines na na parati po nating sinasabi. Anyway, kami po dito sa Sandigan News ay hindi magsasawa po na magdasal po at ipaalala sa inyo, sa aming mga kababayan, na maging maayos na sana tayong pamilyang Pilipino. At nais namin ipaalala na talagang i-observe pa rin po natin ang social distancing kahit saan man tayo magpunta. Practice po natin yung proper hygiene natin. Maghugas po ng ating mga kamay. At parati po tayo magdala ng alcohol. At higit sa lahat, i-boost po ang immune system natin. At kung makikita po natin dito, yun ang pinaka first line of defense. Kasi kung mataas po ang immune system natin, maliit ang tsansa na tayo po ay madapuan ng virus. At ito po, salamat po sa pagbibigay nyo ng panahon sa amin. Please follow po and get updated with our Facebook pages. Please follow yung Sandigan News, ang Banat Pilipinas News po, At binabati ko po nga po pala yung mga kasamahan ko dyan, sila Sir King, tsaka sila Sir Luel. Magandang gabi po sa inyo. At mamaya din po sa The President News, abangan nyo din po ako dyan, mamaya pong 9:00. At kung meron pa po kayo mga ibang inquiries, puntahan nyo lang po yung website namin. www.sandigannews.com at ang www.banatpilipinasnews.com. Muli po, this is John Pizania reporting from Taguig. At ito po ulit ang Sandigan News, nothing but the truth. Magandang gabi.